Sikat na charity vlogger, may paglilinaw dahil sa pagkukumpara sa kanya. Bigas, grocery, para sa inyo, tay. Labas sa binigay nating grocery, meron akong bibigay din sa'yo, tay. 1,000, 2, 3, 4, 5. Minsan pa isilipin natin at pag-usapan ang mga ganap at drama na viral sa social media. Tulad na lang ng sikat na vlogger na si King Lux. Dahil nga sa issue ng pagkukumpara sa kanya. Naging maingay ang kanyang pangalan dahil sa pamimigay niya ng pera na mula sa 20,000 pesos hanggang 100,000 pesos sa mga taong makakapasa sa kanyang social experiment. Lalo pang umingay ang kanyang pangalan at pumalo ang kanyang subscribers at followers sa YouTube at Facebook nang may feature siya sa programa ni Jessica Soho na KMJS ng GMA. Sa pagiging vlogger na pilantropo, ay napili rin siya at nabigyan ng pagkilala sa 8th Asia Pacific Luminaire Awards kasama ang ibang personalidad mula sa ibang bansa. Ang organisasyon na kumilala kay King Lux na nagbibigay ng rekognasyon sa best of the best individuals and companies sa buong Asia. Sa kabila ng kanyang kasikatan, ano nga ba ang tingin sa kanya ng iba at bakit na ikukumpara siya? Kaya naman, mayroon siyang ipinaliwanag. Narito ang paliwanag ni King Lux na nakapost sa kanyang FB page. May nakita kong video at nababasang comments about sa pagko-compare ng mga tao sa akin versus sa ibang influencers. Mas mabuti pa daw tayo dahil tumutulong sa tao. Sa totoo lang, medyo matagal ko nang nakikita ito. Lalo na sa mga comment section. Dati okay lang, pero mas lumala na ngayon. Noon positive yung dating, pero habang tumatagal, nagiging negatibo na. Unang-una, huwag tayong magkumpara ng mga vloggers o content creators dahil may kanya-kanya po kaming style o type ng content. Marami po gaya ng pagluluto, sports, motovlogging, entertainment, charity, educational videos, etc. Maraming kategory kumbaga, at ang napili ko lang talaga ay ang pagbibigay ng konting tulong o similar doon. Yung iba naman ay iba din ang napili, kaya itigil na natin ang magkumparahan. May karapatan ng mga vloggers kung saan nila gustong gastusin ang kinikita nila sa mga ads. Siguro, marami pang hindi tanggap pero ganun talaga. May kanya-kanyang diskarte, pero di ibig sabihin porket namimigay tayo ay mas mataas na tayo sa iba. Huwag na rin po mag-away-away ang mga subscribers at followers at huwag magkaroon ng division. Peace lang dapat tayong lahat. Yun lang. Love you. Totoo naman na may kani-kanyang diskarte at paraan ang mga vlogger o content creator upang ipakilala ang kanilang niche o konteksto ng kanyang mga video. Iba-iba ang napipiling paraan kung may mga vlogger na namimigay ng pera ay dahil ito ang tema ng kanilang mga vlog. Kung yung iba ay hindi raw tumutulong, huwag natin silang husgahan dahil maaaring tumutulong sila, iyon nga lang, hindi na kailangan nilang i-broadcast pa. Isa pa, huwag nating hanapin sa iba ang ginagawa ng ibang tao dahil may kani-kanya tayong paraan para magpasaya at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang mahalaga ay wala tayong kinakawawa at inaapakan. Kaya lagi nating paalala, laging piliin na maging mabuting tao upang ang buhay ay mapanuto. Muli, madramang salamat po. Ang inyong suporta, ang aking inspirasyon.